Hello there! So welcome back to our YouTube channel, ang Positive Parenting Matters. So kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button. Andun lang yun sa baba ng video na to. At sa bawat subscribe po ninyo at suporta, makakatulong po ito para maipagpapatuloy natin ang ating advocacy at ito yung mga ginagawa natin. For today's video, pag-uusapan po natin ang patungkol sa mga kabastusan ng ating mga anak o mga kabataan. Alam mo yung moment na biglang sumagot yung anak mo at ang feeling mo, teka, parang kabastusan na yata ito dahil sa narinig mo yung tono, yung paraan ng pagsagot o yung biglaang pagtaas ng kanyang boses. At sa loob mo parang may kumukurot. Kailan pa siya naging ganito? Pero paano kung hindi kabastusan ang narinig mo? Paano kung may mas malalim pa palang pinanggagalingan ito? May mga pagkakataon kasi na simple lang ang usapan. Anak, ayusin mo yung tono mo. Tapos ang sagot niya, hindi mo naman kasi ako pinapakinggan. At doon nagsisimula ang banggaan. Hindi na tungkol sa hugasin, hindi na ito tungkol sa curfew, o kaya hindi na tungkol sa grades. Tono, laban sa tono, galit, laban sa galit. At minsan, pagkatapos ng eksenang yon, parehong tahimik, parehong masama ang loob. Una, kapag tono ang nakikita, madalas namimiss natin yung mensahe. Madalas kasi kapag tumataas ang boses ng ating mga anak, ang una at madali nating mapansin agad ay ang disrespect. Pero minsan ang tono ay balot ng frustration. Tanungin natin, bakit kaya siya biglang sumagot ng pabalang? Bago siya tumaas ang boses, ilang beses din siyang nag-attempt na magpaliwanag. Kaya lang, hindi natin nabigyan ng pagkakataon para marinig. Maaaring dahil tayo ay busy, pagod, o kaya naman may hawak tayong smartphone. Hindi naman ito paninisi. Pero ito kasi ang realidad sa ngayon. Minsan ang bata hindi marunong mag-express kung ano yung kanyang nararamdaman. Kaya lumalabas ito sa kanyang tono. Pangalawa, ang pagsagot ay madalas o minsan ay pamamaraan para marinig. May mga bata, nung maliliit pa, tahimik lang sila. Huwag kang sumagot, sumunod ka na lang. Bata ka pa. Habang lumalaki, natututo na lang silang manahimik. Pero pagdating sa teenage years, may sarili na silang isip. At kapag pakiramdam nila ay hindi sila naririnig, ang pagsagot minsan ay hindi naman rebelyon. Ito ay ang pagtatangkang maramdaman na may boses sila. Hindi ibig sabihin na tama ang isang masakit na tono. Pero hindi rin automatic na kabastusan. Minsan ang message nun ay, please, pakinggan mo ako. Pangatlo, respect is always a two-way experience. Lahat naman tayo gustong respetuhin. Bilang magulang, natural lang naman na gusto nating maayos ang pagsagot. Pero isipin natin to, kapag pakiramdam ng anak mo na hindi siya safe na magsalita, paano siya matututo ng tamang tono kung ang pakiramdam niya ay lahat ng sasabihin niya ay puro mali? Paano siya mag-e-express ng mahinahon? Ang respeto, hindi lang hinihingi, nararamdaman din. At kapag naramdaman ng bata na may space siya para makapagsalita, mas nagiging maingat siya sa paraan ng pagsagot. Pang-apat, sugat versus disiplina. Paano malalaman yung kaibahan? May mga pagkakataon talaga na bastos din ang behavior. At may mga pagkakataon na kailangan talaga ng correction. Pero minsan, ang tanong ay hindi, paano ko ba siya didisiplinahin? Ang tanong ay, ano ba ang pinanggagalingan nitong behavior na to? Baka pagod siya, baka may problema sa school, o baka naman nasaktan sa isang comment. Minsan kasi ang sugat hindi lumalabas sa iyak kung hindi sa tono. At kapag sugat ang nakita mo, ang unang kailangan ay ang pakikinig. Hindi naman ibig sabihin na walang boundaries. Sinasabi lang natin na bago ang correction, dapat connection muna. Hindi ibig sabihin na masama kang magulang. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng ginagawa mo ay mali. Lahat naman tayo natututo. Lahat tayo ay may moment na napasigaw at syempre, napuno rin naman tayo. Pero ito yung magandang balita. Habang buhay ang relasyon, pwede pa rin nating ayusin. Ang tanong lang minsan na kailangan, anak, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kapag tinawag mo kasi agad na bastos, agad na nagsasara ang isang bata. Pero kapag tinanong mo kung ano ang nasa likod ng tono, siya ay willing na magbukas ng kanyang pintuan. Dahil hindi lahat ng pagsagot ay kabastusan. Minsan, iyon ay sugat na naghahanap ng pakikinig. Gusto kong marinig ang inyong mga honest answers. Sa tingin nyo ba, mas madalas bang kabastusan ang problema o mas madalas bang hindi lang nagkakaintindihan? Kung ikaw ay may natutunan sa video na to, please comment, share, and subscribe to our YouTube channel.